Quiapo, araw ng Biyernes. Ito yung araw na nagsisimba kami mag-asawa para sa aming anak na may sakit. Dahil naniniwala kami na ang Diyos ang pinakamagaling na doktor sa buong mundo. Hindi na ako nagbidyo mga sangkay doon sa loob ng simbahan. Kasi isa yan sa mahigpit na ipinagbabawal ng simbahan dito sa Quiapo. At yan ang ating susundin. Dapat lang natin irespeto. Ayan nga, pagkatapos namin magsimba, ay dumiretso na kami rito. Dito lang to sa labas mga sangkay. May mga tindahan mga sangkay dito ng mga gulay-gulay. Sari-sari ang mga paninda dito. Mga mura at mga sariwa pa. Kung medyo kapos ang budget mo, ay huwag kang mag-alala mga sangkay. Dahil dito, pasok ka. Makikita mo naman, nakatumpok na. Bahala ka na mamili kung anong pangangailangan mo. Lahat ng sangkap na yata pagdating sa paggugulay ay dito mo na matatagpuan. Nakatumpok na sila mga sangkay para hindi ka na magtatanong pa. Dahil hindi lang naman gulay ang bibilin ni Mrs. ay lumipat na kami dito sa may mga prutas na magkakatabi lang naman. Gaya na nakikita nyo kanina dun sa mga gulay, ganun din dito. Tumpok-tumpok lang din, pati mga tinapa, nakahalo na. Kung gusto mo ng pang-ulam, dito ka na rin. At yun nga, lumipat lang kami sa kabilang linya na ganun pa rin sari-sari ang paninda. At dito mga sangkay, meron akong nadaanan na halos inaabot na lang yung kanyang sorbetes, nalulusaw na sa tindi ng araw. Ayun mga sangkay, nakapili na nga si Mrs. At yun nga yung maliliit na pongkan, kung tawagin ay kiyat-kiyat. At dito naman sa katabi, puro seafoods naman ang makikita mo. At kung mahilig ka sa alimango, hipon, alimasag at kung ano-ano pa, ay dito mo makikita. Pero kung high blood ka naman, ay mag-ingat ka. Naglakad-lakad pa kami dito sa Villalobos Street na nagmistulang palengke na. Sa dami nga ng mga paninda ay malilito ka na. Hindi mo na malaman kung ano ang bibilhin mo pa. At dahil saging pa nga ang hanap niya, dito kami nagpunta. Dito kami dinala ng aming mga paa. Gaya nga ng mga nauna, ay mayroon din mga nakatumpok na. Pero syempre, ang pinili namin ay doon sa per kilo pa. Kasi yung nakatumpok parang huling biyahe na. At nang kami nakabili na, syempre, bumalik na kami sa Hidalgo Street. Kung saan nandoon yung pinakasikat na sotanghon ni Aling Rosa. Pero bago tayo makarating doon ay marami tayong madadaanan ng mga paninda. Tulad na lang ng mga sapatusan na yan. Kung ikaw ay mahilig din naman sa ukay-ukay ay marami ka rin dito pagpipilian. Basta matyaga ka lang. Marami pang iba na magugustuhan mo. At tiyak mga sangkay, pasok sa budget mo at panlasa. Eto na nga mga sangkay, andi dito na tayo sa harap ng pinakasikat na sotanghon ni Aling Rosa dito sa Quiapo. Hindi tayo papayag na hindi natin matikman. Sa totoo lang mga sangkay, hindi ito yung unang bisis na kakain ako dito sa sotanghon na ito. Nakasanayan ko na rin yata na sa tuwing magsisimba kami ng aking asawa ay kumakain ako dito. Pero sa pagkakataon na ito mga sangkay ay hindi ako papayag na hindi ako magkaroon ng content dito. Kasi sayang, sikat na sikat itong sotanghon ni Aling Rosa. Tapos papalagpasin ko pa, nako naman. Mabuti na lamang at kukunti ngayon ang mga kumakain. Pero hindi ibig sabihin na medyo matumal. Kung makikita ninyo sa loob ay halos wala rin bakante ang upuan. Ibig ko sabihin, medyo kukunti ngayon kasi yung mga nakaraan na nagpupunta kami dito, wala talaga kaming maupuan. Kumakain kami na hawak-hawak lang namin yung mga mangkok. At ito nga mga sangkay, ang pinili ko dito ay overload. Dito ko ngayon susubukan kasi kadalasan pag nagpupunta ako dito, pag kumakain ako dito, ordinary lang ang ino-order ko. At ayun nga, marami ka rin pagpipilian dito. May mga kakanin din sila. At eto pa mga sangkay, eto ang malupit. Wala sila ibang brands nito mga sangkay. So ibig sabihin legit. Kaya kung meron mang magpapanggap na brands din ito ni Aling Rosa, peke na yon mga sangkay. Hindi yan totoo dahil nag-iisa lang daw talaga sila dito sa Quiapo. Kapag ka naka-order ka na, dito ka lang magbabayad. Andito lang ang kaha, nasa tabi lang si ate. At sa wakas, pagkalipas ng ilang minuto ay dumating na rin ang aming order. Isang overload at saka regular. Yung regular ay doon yan sa misis ko at yung akin yung overload. Hindi na rin kami umorder pa ng kung ano-ano pang mga kakanin. Dahil panigurado dito pa lamang sa overload ay pahirapan ng ubusin ito.
At tsak, hihirit pa ng sabaw. Kaya tsak, mahihirapan tayong ubusin ng overload na to. Sige na nga, masubukan na. Yun nga, talaga naman, wala akong masabi talaga sa lasa. Sobrang panalo. Sabi ko na nga ba hihirit pa talaga ako ng sabaw dito. So ayun mga sangkay, si Mrs. na ang inutosan ko na manghingi ng sabaw. Habang ako nag-iikot dito ng aking mata, natutuwa ako dahil madaming tarpaulin dito si Nanay Rosa na nakakabit sa kanilang dingding. So ibig sabihin talagang sikat talaga itong sotanghon nila. Yun mga sangkay, kung mapapansin ninyo, marami rin tayong mga nakasabay dito na kumakain, mga estudyante at yung iba mga nagsimba, yung iba naman pamilya. Talagang dito na iba na ng halian. Maya-maya lang may dumating pang grupo ng mga kabataan na pagkamalampayatang kasama nila ako. Kamuntik pang ilapag ang kanilang order dito sa harapan ko. At ito na, dumating na si Mrs. Bitbit ang kanyang hininging sabaw. 80 pesos lang yan mga sangkay ang isang overload. Tingnan nyo naman kung gaano kasulit. At ayun nga mga sangkay, saglit lang ubos na. Parang dinilaan pa ng pusa. Fuck that, what they doing, keep on doing that.